Ay, ang ganda naman niya. Dami na akong kaklase. Ang ganda. Hindi, meron ako nakasalubong dyan sa kanto. May magkasama pala kami sa bit eh. May dala-dala mga pusa. Eh, dinala ko na lang sa pondahan. Minyong, Johnny. Bali yan, halika. Kung masusuntokin to ha. Ayan pa. Hi Brian, ano ba kung sino yan? Sino ba to? Tatanungin natin kay Lina. Si Lina Caso, ano to journalist din to. Oo, nasa journal to. Pero mahilig siya mag-alaga ng pusa. Bakit? Hindi, dati kasi ako dog person, pero nung natuklasan ko tong breed na to, ito ay mga ragdoll. Ragdoll. Ragdoll sila. Basta ang ano? Ragdoll kasi, pagka daw ginawakan mo ganyan, para lang siyang ragdoll, ganyan lang siya. Hindi sila makulit. Hindi sila makulit. Pakilala mo nga ulit. Pakilala mo. Ay, Lina, pakilala mo sa amin. Kilala mo. Ano pa? Ayun! Ay, Lina, lang yan. Lina, pakilala mo sa amin. Ito si Robin. Si Robin. Si Robin, tatay niya yun. Yung si Blue. Yung tatay niya? Pero ito kitten pa lang kasi to eh. Ilang buwan na po yan? Walong buwan. Lalaki pa to. Baka malalakihan niya yung kanyang tatay. Teka, balo na ba si Blue? Ay, hindi. Yung nanay nito nasa bahay. Ba't sila lang dinala mo? Mabigat eh. Mas malaki yung nanay kaysa dito. Mas malaki yung nanay. Mas malaki po yung lalaki kasi sa babae. Okay. So mas maliit yung nanay niya dito. Mas nalakihan na niya yung nanay niya. So, hindi mo ba mahirap mag-alaga ng ilang klase ng pusa? Hindi naman, mas madali na sila alagaan kaysa aso eh. Mas madali pa siya. Mas independent ang pusa. Lagyan mo lang ng pagkain, ng tubig. Lagyan mo ng litter box. Kailangan nila ng litter box. Pero mabaho yung puso niya. Hindi, Aida. Kasi meron namang kaya nga yung litter sand. Meron yung nag-a-absorb ng smell. Oo. Pero naliligo rin po ba yung pusa? Naliligo. Bagong paligo itong mga ito. Kasi sabi nila, maganda ang pusa, tinalungo ako, sabi naman ng tanda, sabi naman, uulan. Uulan. Hindi totoo yun. Yung mga ganito totoo yun. Hindi sabi ng lola yun eh. Hindi Pag tinalungo ang pusa, uulan. Ay, ewan ko, hindi ako naniniwala Kasi dyan. hindi ko naniniwala dun. Hindi ako naniniwala dyan. Itong pusa na ito, pag nagbuntis, ilang buwan bago manganak? Mga 61 to 65 days. Ay, ang bilis ano. Eh, di pag anak ng anak to eh, yayaman ka talaga. Hindi naman ho, kasi ako yung nanay. Meron na time na talagang pinagpapahinga yung pagbubuntis. Oo, papahingayin mo naman. Parang tao din yan, di ba? Kung anak ka ng anak, kawawa naman yung nanay. Kawawa rin yung Yes, ayan. Miss Lina, ang tawag dito? Ano pinapakain mo dyan? Pwede ba mga tinik-tinik lang? Ay, hindi. 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 Di ba pwede ba pusa kasi tinik-tinik lang kaya makain eh. Mas mahal ang pagkain nito kaysa sa tao. Ano pinapakain? Anong pinapakain mo? Di ba? Cat food sila. Oo, mahal ng cat food. Paminsan binibigyan ko ng tuna. Kaya pagka sa palubong sa akin yan, pag uwi ng bahay, sabi Pero sabi niyo pa kanina, di ba, dati kayo nag-aalaga ng aso, tapos na-convert kayo sa pag-aalaga ng pusa. Ano mas mahirap alagaan? At para malaman ng ating mga kasambayon, pusa o aso? sa akin, aso. Turkey daw. Mahirap alagaan ng aso. Depende siguro sa hilig mo. Eh, pag mahal mo ang isang tao, kahit na hayop. Hayop po yan. Kasi ang aso, hindi mo pwedeng tao, gamitin mo. Sige. Sige, Ganyan yung Rottweiler. So, Miss Lina, sa mga gusto mag-alaga, ano bang advice mo? At nakakapagbigay ba talaga siya ng Oo. happiness sa may